Siguro na pwede tayo mag-start. Good morning, friends and guests. Welcome to Friday Balitan to the supposed to be dalawang hinala lang kasama natin dito ng NCRPO. Diyan Pagdilaw siya si General Pino ng City Police pero nag-make off. Hindi naman siguro dahil nandito yung mga taga-BACC at mga anti-crime sa atin dito. Biglang nagkaroon ng general conference doon sa kami. Well, anyway, for whatever's worth, okay lang tayo. Kasi no holds barred dito Abel. At with us is Jonathan Morales, isang anti-drug advocate at ito ay sikat na. Nakilala ko to sa television dito. At siyempre, mas sikat. Si Boy, ibang lista na bangkada ko for so many years. Uhugit pa kami bangkada ko na to ng BACC. Okay, so, first question. What else is you? Boy, ate, Jonathan mo na, Jonathan. Yeah, bukas yan. Hello. Magandang umaga po sa inyo, Eric. Kasama natin dito ay Kataboy BACC. Ang isip po natin ngayon, ito po yung sa, yung insidente nangyari dito sa kahabaan ng Quirino Highway, kung saan ay namatay yung 4 na pasahero. Ito ay pinapapalooban ng lumabas na examination na isinagawa ng Philippine National Police doon sa driver ng Balixno bus. At ito ay lumalabas doon sa isinagawang examination na positibo doon sa drug test yung driver. At ang isa doon sa nakakalungkot dito ay yung naging pagka-inutil nung issuing authority ng ating mga ahensya katulad ng ng LTFRB at saka ng LTO, kung saan dapat sana gawin nilang prerequisite sa mga binibigyan nila ng prangkisa o ng mga permit dito sa mga publikong sasakyan, yung pagkakaroon ng random drug testing. Kasi inalista yung inalista yung drug test doon sa pag-apply ng lisensya. Ngayon, ang dapat sana rito ipinatutupad ng mga issuing authority ng mga permit, ng franchise, lisensya dito sa mga bus company o doon sa mga driver mismo. Meron tayong mga existing na batas, particular doon sa provision ng Section 47, Article 5 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung nire-require lahat ng mga private companies na mayroong more than 10 employees, casual, regular, o contractual naman. Sa kaso na itong transport organization, pumapasok sila doon sa department order na in-issue ng Department of Labor and Employment na tinatawag na Department Order number 53-03 Series of 2003. Ito kung saan talagang nire-require lahat ng mga private companies para magkaroon ng anti-drugs policy at ng drug test, random drug test, para masiguro talaga na yung kanilang workplace at saka mismo yung kanilang empleyado ay drug free. Yun ang po. Alam mo, Jonathan, matagal natin narinig yung mga drug test niya, pero nakakalusot pa rin itong mga user. Dahil after 3 days na hindi gumamit yan, ay nag-drug test yan lusot na Hindi kaya dapat high time na napaguhin natin yan, na hindi na drug test, para hindi na pabalik-balik, hindi tayo nagkaroon na random. Dahil pag nag-blood test yan, sigurado lalabas kung meron silang ginagamit na substance. Tama po, kasi part po yan ng mechanical procedure doon sa pagtukoy, pagdetermina kung ang isang tao ay nasa influensya o nagkaroon ng nagkaroon ng paggamit ng ipinagbabawal na blood test,
hair test, yan, tsaka yung urine. Part yan ng mechanical procedure. Kaya lang, ang inaano po natin dito, talagang magkaroon ng seryoso na pagkilos. Umpisahan po yan, hindi lamang po dun sa, dun sa mga employer, kundi pati dun sa nagpapatupad ng batas. Kasi ang problema natin, nagiging reactive po tayo dun sa mga insidenteng nangyayari. Dapat po ang pagtuunan po siguro natin ng pansin, maging preemptive yung ating pagkilos. Kumbaga sa para maagapan po agad. Maagapan po. Di lang yun, Jonathan. Lalo-lalo na marami tatakbong pagka-presidente. Siguro, may advice natin sa COMELEC na yung mga tatakbong presidente, mag-blood test din. Dahil meron yan, sigurado. Totoo po yan, Maganda po yung sinabi nyo ka, Eric. Dahil unang-una, sa PIDEA, nandun po ang depository ng lahat ng information. Nandiyan po sa NPS kung tawagin, sa National Drug Information System. Kung saan nakikita doon lahat ng klaseng politiko from barangay kagawad up to doon sa national politician, private individual, at saka yung mga employee, law enforcer, mga nasa judiciary, nandyan po, may mga record po ang PIDEA. Ang problema, wala po yung, kailangan po kasi political will ng nabubulo rin, At pati doon nandun sa kanyang, nasa kanyang taas. Kasi kung walang go signal, hindi na ilalabas yan, Hindi ilalabas. Kaya, ang nangyayari sa atin dito, nagkakaroon ng takipan. Hanggang sa lumalala yung sitwasyon, nagigising na lang tayo na ito palang mga namumuno sa atin involved dito sa illegal drugs. Hindi lang takipan blackmailan pa. Totoo po yun. Kaya wala nangyayari. Totoo po yun. Dahil ang ginagawa nila, kapag mag-a-attempt ka na magre-reveal ka ng information against doon sa kanila, at tatamaan mo sila, ipa-blackmail ka talaga. Bakit? Kasi tumanggap ka Tumanggap ka na, regaluhan ka. Pero, kung talagang yung gusto mo na mabago yung sistema, umpisahan natin sa sarili natin. Isakripisyo natin yung sarili natin. Kaysa hodang tanggalin ka sa trabaho, kaysa hodang patayin ka, kaysa hodang kung anumang pagbabantayan, kung gusto natin talaga ng kaayusan, ito po yun. Mag-uumpisa mismo sa atin mismo, sa sarili natin. Mag-set tayo ng example. Kaya lang, sino ang gagawa? Sino ang magpapakabayan? Hindi po ba? Yun ang problema natin. Okay, thank you, Jonathan. Lalong-lalo na ngayon na pati mga kabataan, nag-rugby, at kung ano ng mga nagiging problema, ano nga update natin, partner? Boy. Hello. Good morning. Originally, ang issue ko today is tatlo lang, numbering to 3. But since binanggit ni Senator Grace o yung sa committee niya kahapon, Committee on Peace and Public Safety Dangerous Drug, since binanggit po niya yung procurement ng PNP, in particular yung Mahindra Bolero, so yun yung magiging pang-apat kong concern, Umpisa ko na rin doon. Regarding yung PNP procurement pertaining to Mahindra Bolero to be used as jeepney patrols nationwide, ito nakikita po natin dito na may gross violation sa procurement procedure, kung malalaman po nyo, ang Mahindra Bolero is made in India, na wala pang 10 years dito sa merkado natin in terms of dealership, manufacturing, distribution. Under the civil service law, you are not allowed to get that contract kasi nga less than 10 years ka. Number 1, Mahindra Bolero is not proven and tested. Number 2, value for money, hindi po siya mag-qualify doon. Alam po nyo, hindi nyo natatanong for the past 30 years, ako po auto trader. I'm into pre-owned cars. So medyo alam ko ito, So, ang nangyayari po dito, ang perception ng mga tao,
nakaramihan sa atin, ang PNP mismo ang nag-a-adjust sa specifications ng winning bidder, which is Mahindra Bolero. Ngayon, I challenge you, lahat tayo dito, let's assume na meron tayong mga 900,000 sa bulsa natin ngayon, nabibili tayo po ng sasakyan. Maging makatotohanan lang tayo, ano ho ba ang bibili natin? Mahindra Bolero ba? Let's say may 900,000 tayo, tapos ito, pupunta tayo sa different dealership, Mahindra Bolero ba? Pag Mahindra Bolero ang binili mo, galing it's either hindi mo pinagpawisan yung pera mo or hindi mo pinagpaguran. So, I'm just saying, no, yung facts. Ayun. So, may kailangan magkaroon ng inquiry dito. Ito na-implement ang delivery nito. Like a thief in the night, na busy-busy sila sa mamasap, during that time. Pag-isig natin, nadi-distribute na nila to nationwide. Yung safety ng Mahindra Bolero is not proven and tested. Gagamitin po to sa lahat ng terrains region-wide. What if kung kunyari blocking force to, yun itong ginagamit mo, nagkaroon ng malfunction, saka yung after-sales service, yun ang mga mabibigat dito. So, yun lang, I'm just saying, comment ko lang po yun, no? So, yung isang issue ulit, yung pronouncement ng PNP na bumababa ang datos ng krimen. Every time na sinasabi po nila yan, ako talaga, kami, mga biktima, hindi kami pumapayag dyan kasi it's more of cosmetics, just to cover up siguro yung present crime rate sa atin. Kami mga biktima, nagluluksa kami, hindi namin maramdaman. Alam mo, double injury, no? Na-victimize kami once. Pag sinabi nila bumaba ang datos, nandun na naman yung second injury sa amin na ang sakit, no? Just adding insult to injury. So, nakakatuwa, no? Last week, naglabas ang PNP ng datos na almost 50% ang pagtaas ng krimen, in particular, murder, homicide, crime against property, rape, nandun lahat, no? Lahat talaga tumaas eh. Oo. Ang mabigat nga dito, again, we need some inquiry or investigation. Doon, in-embrace, inadapt, linabas ng a very respected newspaper, which is Philippine Daily Inquirer. Hindi pa natatapos, bulubog ang araw, ginawin na ng PNP. Pero, yun ang dapat imbestigahan natin. Kasi for the first time, kinukonfirm namin na nagtatali kami sa right proper data na nilabas ng PNP, which is 50% increase for the year 2015 first 6 months. So, nakakalungkot nga yung ganung pangyayari. So, hindi namin, bottom line po dito, ang pagbaba ng krimen sa atin, hindi po namin maramdaman. Kahit lahat tayo dito, titigil na ako ng pagbabatikos sa ratings na yan. Kung isa dito, of course, outside of men in uniform, na may magsasabi na nararamdaman natin. Nung sinabi nga nila yun, nasa burol ako, di Osuong. Isang carnapping victim, forcibly taken yung sasakyan niya, binaril siya sa Angono. Now, as I speak now, it's about 13 or 14 days yung pangyayari na yon. Walang update ang Ong family. Hindi alam kung na-recover yung sasakyan, walang profiling, walang merong, I'm suggesting they should do a parallel investigation, instructing NBI, PNP, Angono, si IDG, lahat ng mga attached agencies na pwedeng tumulong dito. Alam mo, nakakaawa yung pamilya hanggang ngayon, walang update. Alam mo, boy, bakit nagkaganon? I'll tell you. Yung isang kakilala ko, nilapitan ako the other, that was 2 weeks ago. Sabi niya, Eric, paano ba ito? Paano kami magsusumbong sa pulis? Kami mismo alam pati yung mga lakad namin, saan kami pumupunta, saan yung bangko namin, saan kung sino-sino ng pamilya. At kung kami raw ay sasalita, ay isa sa amin, sasabi na ulit. Siguro ganyan din nangyari kay Oso. So, yan ang malaking problema. Just like itong ating kasama rito, si General Comendador, Air Force Chief. Nakahanapan ng kotse sa harapan ng bahay niya.
Nakita mo yan? Nireport pa namin sa pulis, nireport sa radyo, ya, television, binanggit sa television, meron ba nagawa? Wala rin. Ako nga, I totally agree with that, no? So yung mga datos ng PNP, hindi naman nila nakukonvert dun sa nararamdaman natin. Definitely not, no? Regarding sa bagong PNP natin, ang perception ng tao is a man of integrity, which I also believe, no? Walang bahid pa siya as of this time. Alam mo, maganda yung pronouncement niya, unang pag-uupo niya. Ang sinasabi niya, we go back to the basic. Ano ba itong basic? Number 1, police visibility. Number 2, intensify yung intelligence campaign. Oplan lapat sibat. Alam ko, brainchild niya yan. Patrol beat. Police visibility. Yung checkpoints na napakaganda, no? Ang problema lang, yung people on the ground niya, parang kulang sa implementation. Tayo, natatraffic tayo sa daan for like 2 hours, 3 hours. Hindi visible yung mga sinasabing police visibility sa mga crime-prone areas, katulad ng mga bus stations, LRT, lahat-lahat. Mga importanteng no? So, yun lang, no? Siguro, kailangan, yung crime prevention nila talaga, from the ground up to the talagang continuous at nakikita. So, yun. So, in relation to that, lilipat naman ako dun sa rising incident ng Holy Duck, no? Ito matagal na kultura tong Holy Duck na to, dito, nationwide dito. Ang daming VACC assisted cases na Holy Duck, kung saan itong mga pulis na to, yung kapulisan, itong mga members ng sindikato nito, may molde sila, may template sila. Naghihintay lang sila ng target, i-implement nila yung template nila. A good example of this is yung case ng anak ni General Espina, nung NCRPO siya. Drugs, ganyan, bully up ka, tataniban ka. Yung bully up dito sa EDSA, kung saan isang halos buong presinto ng Laloma is involved ng 12. It's a good thing, meron isang netizen na nag-upload sa social media nung pangyayari na yun. And yun, na-account naman sila, no? Alam po nyo, sa VACC, ang dami naming ina-assist na kaso na katulad niyan. So, in relation to that, yung imaging ng police should be addressed by the Chief PNP now, Marquez. Kasi kung ang sama ng image ng police, sasabihin ko, police visibility. Visible ang police, pero ang image niya is hooded up. Paano kang lalapit, di ba? Hindi siya friendly group. Yung gano'n Ang nangyayari, ang mga police is perceived to be our enemy because hindi nila makontrol itong members ng PNP na gumagawa ng ganito. It's all about imaging. Pag masama ang imaging, kahit gano'ng visible ang police niyan, hindi naman siya ang perception ng tao, takot ako dito, andap ako dito, kasi yung mga sila mismo sumisira doon sa imahe. So, I'm just saying, baka kunin nila yung suggestion na yun, tutukan nila. Saka, ito ang masakit dito. Ito, uhulid up ka. Ano ba ginagamit ng pulis dito? Sayang, wala nga sila direktor ng NCRPO dito. Ano ang laban natin pag ang material resources, human resources ng PNP is being used against us? Lalapitan ka, kargado ka, ito, ganyan, meron ka droga, naka-uniform sila, may tsapa, may baril. Alam ka namang hindi ka sumama, di ba? Biktima ako dito, ganyan, anong magagawa ko? Ngayon, anong laban natin? Wala fully up ka. Ang isang victim to, kahapon, nagkulang lang ng oras, meron akong resource person na sana ipipresent ko sa committee dito, no? Lahat na doon sila. Kinapos lang ng oras. Attorney Doy Bringas, volunteer lawyer pa namin, yung anak niya ginanyan, 30,000, nangihingi sa 7-Eleven, kinargahan. Sa Antipolo area, 3 ina-assist ko niyan. Ang dami sa Pasay, hopefully mapadismiss namin. Ongoing yung kaso, ni-rape na, hinulindak sila mag-boyfriend, ni-rape nila sa presinto yung babae, hindi pa nakontento dahil 20,000 lang ang naibigay, may kulang pa, ano po kulang? Ikaw ulit ang kulang, hindi ka natikman ng kasama kong polis. Isipin mo, naka-template yan.
kabisado nila, they perfected that, yung huli up na ano yan. Nangyari nga sa anak ni General Espina, nakikita natin yan. Alam mo, pag yan, magugulat ka because pulis, saan tayo tatakbo? Diba? Oh, okay, yun lang, no? In terms of, yung ma-address yung GPNP ngayon, yung image, kung paano niyang mabago, na maging, yun. Alam mo, boy, maraming ganyan, no? Itong recently lang, 2 weeks ago, yung anak ng isang taga Makati Court, si Jamie De Castro, yung anak niya, si Jeffrey De Castro, dahil yung kanilang lugar ng Tiangge. So, in-implicate yung bata dahil siya ay informer. Siya pa nagkakaso ngayon eh. Siya pa nakuha ng shabu na ngayon hindi makapag-bail yung bata. Nandun sa Pasig Police, sipin mo yan. Pinara-investigate niya pero wala pa rin nangyari. Dahil sabi ng tatay talagang well-entrenched sa sindikato na pati court hawak. Ang pangalan, Jeffrey De Castro. Biro mo yan. So, anong gagawin natin sa mga gustong tumulong? Nakapareho ninyo. Nakaipa ang pwedeng i-set up. Jonathan. Totoo po yun, ang isa sa problema natin pagka ganyan mga drug cases. Yung sinabi ni Chief PNP, Ricardo Marquez, na mabigyan sana sila ng full authority para sa pagkakandak na anti-drugs operation. Kasi ang problema po natin ngayon, may mga law enforcement tayo na hindi nabibigyan ng pagkakataon para magkandak na anti-drugs operation. Ang ginagawa nito, nagbabangketa na lang. Nagbabangketa. So, ang tanong dito, saan napupunta yung mga nahuhuli nilang mga dangerous drugs? Ito yung mga nagiging Recycle. na ibabalik sa kalye ito, pinagkakakitaan. Kaya nagkamurahan nga ang droga ngayon dahil dyan sa mga recycle Opo. Alam niyo po, sa aming ginawang pag-aaral, lumalabas dun sa datos. Mula rin dun sa mga operatiba at saka dun sa mga aming mga ginagamit ng mga confidential informant. Lumalabas na mas mura magbenta ang law enforcement kaysa doon sa mga drug trafficker. Kasi, bakit? Wala pong puhunan itong mga law enforcement doon sa mga hawak nilang mga shabu. Itong mga drug trafficker, meron silang mga minimaintain na overhead. Ito yung panghatak nila magmula doon sa Bureau of Customs, magpasok nitong mga import na na dangerous drugs. Magmula sa Bureau of Customs hanggang dito sa papasok dito sa labas, talagang nagbibigay sila ng hatay. Kung ang shabu, ang kuha ng mga drug trafficker dyan, pagpalagay na natin na nasa 300,000 per kilo. Papatungan na hanggang lumaki. Kaya nga po, ang nagkakaroon tayo ng competition with regards dun sa presyo. Kasi, ang mga drug trafficker, hindi sila makadive dun sa 4,000, 3,500, 4,000 na presyo ng law enforcement. Sila, hanggang 6,000 lang sila per bulto, yung 5 grams. Hanggang 6,000 lang sila. Dahil hindi sila makababa talaga. Dahil ang dami nilang binibigyan Ultimo doon sa, kagaya doon sa National Bilibid Prison, yung kanilang mga marketing officer nandyan Dahil itong mga nakakulong na ito, nangungumisyon na lang ito Ang totoo niyan, dito sa mga hawak kong dokumento, kung paano namin napasok itong National Bilibid Prison, sila yung mga nakaka-contact namin through cellphone. Nakokontak namin yung kanilang mga yung mga pinagkakatiwalaan din sa labas, katulad yung kabit, asawa, o sino mang kaibigan nila. Dahil sila, madali sila makapagbenta itong mga nakakulong na ito dahil bago makulong yan, may network sa labas yan. May sariling kingdom yan ng kanilang merkado. Meron silang mga parokyano. At itong mga ito, kahit makulong, nakakapagbenta. Tawad lang. Halimbawa, sa isang bulto, kung 6,000 6,000 ang kasa nila. 6,000 ang isang bulto. Kung ang bigay sa kanila ng sindikato 4,000,
4,000, then may 2,000 sila. Sa loob ng 100 gramo, ilan yung bulto? 20. Sa loob ng 1 kilo, meron 200 bulto. So, tingnan niyo yung komisyon nila. Ganun lang. Pasa-pasa lang po eh. Ngayon, itong mga ito, sila yung nagbibigay na account number ng mismo sindikato dun sa buyer. Once na nakapag-deposito, itong mga ito, i-confirm nung marketing officer sa loob ng Muntinlupa doon sa kanyang contact sa binoto hanggang sa i-release yung bato. At ang pag-release niyan, dead drop. Hindi sa abutan. Kalimitan niyan talaga iniiwan na lang kung saan iniiwan. Kaya kung titignan ninyo, ang sinasabi po ng ng PIDEA, paano namin huhulihin ito, wala kaming ebidensya. Meron po. Bakit po? Kagaya po nito, no? Meron po akong ipapakita na mga link, Identified po dito yung mga bank account. Doon sa bank account na yun, may account number, meron account name. Tukoy po dito kung sino-sino itong mga may-ari na account na ito. Bakit hindi hinuli? Ito sapat na ebidensya nito dahil ito pinasukan ng pera. At may kaakibat ito na laboratory examination doon sa mga nabibili ng mga operatiba doon sa mga subject. Pag hinulog sa bangko, nakalagay naman sa pre-option kung sino yung subject Nakalagay din doon sa request for laboratory examination kung anong mode na payment yung ginamit. Kung cash ba ito o ito ay ginamitan ng bank deposit. Kaya nagtataka ako doon sa kanila sinasabi na paano namin huhulihin ito? Paano namin yun yung neutralize ito? Wala kami hawak evidence. Hindi lang yan, Jonathan, no? Kasi yung style na pinapadaan pa sa customs, hindi na masyado ngayon yan Dahil kinopen nila yung ginawa ng amo ni Limseng. No, yung chemist mismo nandito. Dahil yung kay Limseng, hindi naman siya drug lord Chemist lang yun, Nico, nung amo niya na kumuntik na ma-implicate yung isang top level na politiko kung hindi na firing squad. Without the knowledge of Limseng, dahil hindi mo naman Tagalog, ay friendly siya, hindi niya akalain na akalain na dot bullet yung ibabanat sa kanya. Yun ang story. Kaya nung nangyari yun, presto, wala nang naging involvement yung politiko. You see? Eto ganito rin yun Ang pinaka-worst na nangyari pa ngayon, meron na silang na-invento na kahit na yan na droga, ay hindi na yan maaamoy ng aso. Meron na silang chemical na pinapangano, kaya wala na uhuhuli. Dahil pag inamoy ng aso, iiwanan ng aso dahil meron na silang ginagamit na chemical na ina-adapt doon sa, ini-integrate doon sa shabu. Pero bago ka magsagot, I'd like to acknowledge the presence of Lakay Gonzalo, Presidente ng Liga. At siyempre, welcome back kay Maestro Ado. Pag-ginawan. Okay. Ito po, totoo po yan. Unang-una, doon sa sinasabi doon sa importation. Isa po ito doon sa mode nung source ng ating illegal drugs. Meron tayo mga laboratory na nahuhuli at namomonitor dito sa bansa natin. Pero hindi lang po yan yung pinagmumulan. Meron din tayo mga dinadaan talaga sa pier. Ang namomonitor namin dyan, yan nahawakan kong kaso, merong mga dami consignee na tinatawag. Ang contact rin mismo doon sa CARE. Yung CARE, ito yung sila yung nagbibigay ng accreditation sa Bureau of Customs. Ang mga nabuko namin dyan, empleyado rin ng Bureau of Customs. Meron silang mga ginagawang mga fictitious na company, at accredited ng Bureau of Customs. At itong mga pangalan itong mga company na to, para maging consign, ito yung pinadadala dun sa point of origin. Diba, sa Kaisho, Taiwan, sa China, sa Hong Kong, kahit saan, na pagmumula ng drugs. Ngayon, doon, yun yung nakalabas doon sa mga importation, document, Ngayon, pagdating dito, puro fictitious yun. Puro fictitious. Nandiyan din. At yung container bag, pagka ipinasok, ang bayaran dyan, 95,000 pataas. Wala nang bukasan yan. Pati x-ray. Kaya sinasabi po ni Eric, sa experience namin, oo, ang aso talagang yan Kaya lang may intervention.
kahit magbigay ng ng indicator na merong drugs, kung yung handler niyan may instruction na, wala rin. Kumbaga sa kahit na anong indicator ang lumabas dyan, na positive yan, umupo yung aso, wala na, hindi mapansin yan. Ganon dito sa mga x-ray machine. Dahil merong human intervention Ang operator niya, tao. Ang aso, ang operator niya, tao. May handler Ang x-ray machine, may operator niya, tao din. Kahit anong images ang lumabas dyan, kung hindi na ma-declare na operator, wala rin. Jimmy, Boy, alam mo, matagal ka rin na nagtrabaho sa Pinaya, halos, kaya pala medyo, tagal na halos na nagkasabayan tayo, Presidente ng Pinaya Presto, nakita rin yun. Boy, Jonathan, ano sa tingin mo, yung nangyayaring mga criminal ngayon, sunod-sunod, patay, rape, tapos binabaril dito. Ito ba related sa droga? At tingin mo, sa tagal mo ng agent dyan, ano ang dapat gawin ng otoridad, particularly ng Pinaya? Maraming salamat Pat Jimmy Mendoza ng PDEA Press Corps. Unang-una, ito yung isang panawagan talaga natin. Kung gustong masugpo talaga ng PDEA, simpleng-simple lang. Ako bilang dating hepe ng isang division sa PDEA, itong grupo na to na nakapanood dito sa dokumento na ito yung pinakamalaki na sindikatong nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ito yung Pan-Drug Trafficking Organization, yung may hawak ng Binondo Drug Cartel. Dahil dito, sa kaso na ito, pinatawag ako ng Malacanang, ng Tanggapan Executive Secretary, Pakito Ochoa. Saan ka ba siya, boy? Sa Binondo. Sa Binondo itong na ito, no? Kung makikita nyo, itong mga ito, napasok namin to sa pamamagitan ng aming mga confidential informant. Pasok sila sa Muntinlupa. Naabot namin ito yung pinagkukuha namin doon sa Muntinlupa. At ito rin yung amo ni Buratong. Dito rin kumukuha. Ito ang nagpanyaman kay Buratong. Kung titignan ninyo sa record ng AMLA, yung account number ni Buratong nakalink dito. Yung mga ginamit niyang nakuha ng AMLA at saka itong mga ito dito nakalink. Kaya nakita namin kung paano sila kumita sila ng 200 billion. Bravo ha? 200 billion taon-taon. Ngayon, na-monitor din namin sa PDEA, 20 million yung ino-offer dito sa isang Director General. Ngayon, inamin sa amin mismo, patawarin ako ng General Gutierrez, inamin niya sa amin, i-reveal niya sa amin, ino-operan siya mismo ng mista niya sa Philippine Military Academy. Ino-operan siya. Pero anong ginawa niya? Pinahuli niya sa amin to, pinatrabaho. Kaya na-create yung co-plan nito, yung case operational plan nito. Ito talagang iningatan namin. Iningatan namin na talagang huwag masunog. Nahuli namin yung kapatid mismo nung kingpin sa Binondo. Dito kami kinasuhan ng extortion. yun ang magiging Binalikan kami nitong grupo na ito. Pinindaw talaga yung drug lord na hinuli namin. Identified financier siya. Pinakawalan ng DOJ. Kaya ba yung minuli nyo sa airport? Opo. Ito yung may warrant of arrest. Yung 20 warrant of arrest? Na pinailan ko ng kaso ito kaya nagkaroon ng warrant Pinailan ko ng kaso ito kaya nagkaroon siya ng warrant of arrest. Ngayon, anong nangyari? Pinakawalan ito ng DOJ. Kami ang kinasuhan. Awa po ng Diyos, yung ikinaso sa amin, na-dismiss po. Talagang nilabanan po namin to dahil wala kaming kasalanan Ang ginawa lang talaga sa amin, talagang hinaras kami. Tinanggal, kagaya ko, tinanggal ako sa PDEA. Yun, dahil po dito. Yung mga kasama ko, pinatapon sa Mindanao. Lahat na nakakaalam nitong kaso na ito, tinanggal po dito sa Metro Manila. Pinatapon lahat po sila sa Mindanao. Sir, follow up? Sige. Tapos Jing. Ngayon ka lang nagsasalita kasi nung panahon na nandiyan ka, hindi mo na ilantad yung sistema na yan. Yung sinasabi yung drug cartel. Yun yung sinasabi naman ni General Kakdak na dapat nung pa, inilatag mo
para nahuli na-rescue yung mga ginagawin yung mga pangalan. Tapos, second, yung sinasabi mong nahuli, pinalabas nila na expire na yung warrant of arrest at na-register na nila. Kumbaga, wala na siyang kaso sa DOJ. Hindi po totoo yun, Jimmy. Sa kababatid po ng lahat, noong nandun pa ako sa PIDEA, ang isa sa tumulong sa akin, yung PIDEA press corps nandun pa ako. Nung inilabas ko ito sa media, sa pamamagitan ni Jay Ruiz, recorded po yan, July, first week ng July, noong 2013, nung inilabas ko ito. Kaya nagulat talaga yung isang bayan ng Pilipino doon sa nangyayari doon sa PIDEA. Bakit po kanyo? Bakit ko ito nilabas? Dahil nung inilaban ko ito sa tanggapan ni Director General Arturo Cagda, hindi po niya inintindi. Lahat ng mga existing targets na ginagastusan ng gobyerno, hindi niya pinansin. Naggawa uli sila ng bagong target. Ibig sabihin, nagtanim uli. Sa halip na pitasin na lang yung mga talagang namumunga na, hindi niya ginawa. Ang tanong, bakit? Bakit ka manghuhuli ng hindi pa natin kilala? Ito yung mga kilala na. Talagang ilan na kami noon, naka-16 o 18 Chinese personalities na malalaki. Ngayon, kung titignan ninyo na hanggang sa ngayon, malala yung problema natin sa drugs. Kasi nga, hindi tinitira yung talagang puno, yung pinanggagalingan. Ang mission namin noon, birahin talaga itong yung mga big bosses at saka financiers. Kasi Ito talaga dapat pag ito ang nawala, wala na. Masisira kasi, kaya tumaas nung panahon ni General Santiago, General Gutierrez, itong mga ito. Kaya tumaas ito. Dahil nagkahigpitan, tumaas ito ng 32,000 per bulto. Tumaas po ito. Ngayon, magkano po? 3.5. 3,500 na lang isang bulto. Tingnan nyo yung diferensya. Bumaha ang supply. Bumaha. Noon, mataas ang presyo kasi mahigpit Ngayon, baha. Baha ang supply. Hindi lang yun, sagutin ko na yung kay Jimmy kung bakit ngayon lang nasasalta ito si Jonathan. Sample ko lang sa'yo yung nangyari kay Senator Pig Lacson. Noon nandun siya, hindi siya makapagsalta. Pero kita mo ngayon, lumalabas yung mga katotohanan. Wala talagang magagawa pagka nandun pa sa loob. You have to follow the boss. Kaya kung ano yung pagkakamali ng boss, ay magagawa mo lamang yan pag wala ka na sa ahensya. Yan ang maliwanag dyan. Pero itatama ko po, hindi po ako ngayon lang nagsasalita. Nandun pa po ako noon. Kasalukuyan nasa PIDEA pa po ako nung ilabas ko itong issue na ito. Kaya pinag-initan ako Pinag-initan talaga. Kaya nga maraming white paper na banat sa'yo Opo, sa totoo lang po, talagang kaya nagpapasalamat po ako, nabigyan po ako ng pagkakataon through Tataboy Evangelista ng BACC para madala ako rito sa forum na ito sa inyo, Eric. Dahil para maipaliwanag ko rin yung aking side. Kasi doon pa po itong issue na ito Doon ko pa, kaya recorded naman po ito sa media, may mga may mga clippings. Talagang noon ko pa sinasabi ito na ang problema natin sa illegal drugs paulit-ulit dahil hindi nagkakaroon ng ng seryosong solusyon. Yung pa rin po Sir, sa paparotyo, pwede mo bang ilantad yung mga pangalan ng tao niya para malaman na kung sino itong nagkakaroon nito sa mga disiplikapin ng droga? Yung Mayor. Magtubig ka muna, Jonathan. Sa... Puro hapyo lang tayo. Wala mangyayari nga. Kung gagawin natin yung pagtulungan, ayaw natin sa bigay. Bigyan natin sa EDSA, sa PNP, para concept po doon. Oo. Pakita natin na talagang ito yung malaking sindikato ng droga. Bakit hindi mahuli ng PIDEA? Bakit kailangan pang EDSA o PNP ang mga tumabaw ito? Maganda yung sinasabi mo, Total, ang matagal na natin sinasabi na ito, Kaya nga, tinukoy ko yung Drug Trafficking Organization. Hinayari ng building. Ito yung nakikita nyo, sila yung naglo-launder ng pera sa mga casino.
Sila'y naglo-launder. Nagdadala sila ng pera sa casino, pinapalit nila nga casino chips. Kunyari, ilalaro yan. Everyday yan, milyon-milyon yan. Tapos ipapalit ng cheque. I-deposit sa bangko. Sir, ang interest name itan para mahuli story ako. Philip, alias Philip Tan. Ito yung Pero ito no, yung Chinese name niya, kasalukuyan talagang wino-workout namin. Pero yung location niya, yung negosyo niya, alam namin Tokoy, pati yung itsura niya, pati yung anak niya, kilala namin. Kilala Ayos niya sabi ni Jonathan dahil, ayan, nandito si dalawa ng nakaibigan natin, mga brad natin dito. Mr. Ko. Diyan, saka si Manny. Ang mga Chinese, kung hindi mo alam yung Chinese name, hindi mo alam yun. Totoo. Kaya, pinakonfirm ni John ko. Chinese name. Yung Chinese name, hindi natin alam. Dahil ito masyadong, meron tayo mga listahan dito. May mga listahan tayo. Itong mga pero yung mga Chinese name nila, hindi dahil una-una itong mga ito, pagka nagpalit ng mga Christian name ito, talagang para lang nagpapalit ng damit. Pero ang importante dito, alam namin kung sino sila. Alam namin yung sirkulasyon nila, alam namin yung location nila. Pati yung photo, hindi magbabago yan eh. So, Hindi yan lang talagang confirmado yan. Pero kay Bratong, we're talking about Bratong. Pero hindi mo alam sino yung Chinese mga financier niya. Kasi, hindi nagagalaw eh, untouchable eh, money. Mr. Cole, he is connected with Nationwide and China newspaper. We would like to ask a copy of that para yung picture. I-identify namin. Biggest Chinese newspaper in the Philippines. Kaya lang, pero if you mention Peter, John, hindi alam ko sino yun eh. Alam mo na ako, hindi ang eh. meron naman po doon sa meron tayo doon sa mga internet may mga lumalabas na mga pictures nila. Pero importante, yung mga litrato, hindi yung makakamali ron. Meron. Oo. Ngayon, ang natin dito, doon sa pagbibigay ng mga mapiprint yung mga operation na maaring ginagawa ng mga law enforcement agency. Ang natin dito, kalapagin sila para kumilo sila. Ipaalam sa kanila na alam ng taong bayan itong mga targets na ito, pero hindi sila kumikilos. Yun lang naman ang purpose natin dito. Jing, Good morning, Mr. Boy. Tanong ko lang, yung grupo ba na yan yung grupo din na pinasasangkutan ng anak ni Davide, tsaka pinasasangkutan ni Oscar Moreno, tsaka yung mayor ng San City. Isang grupo lang ba yan? Yun po nasa Pinondo. Ang Ano ibang grupo yun? hindi, ako na nasagot doon. Interlinking ang connection nila, pero hindi isang grupo yan. Hindi direct. Alam ko yung sinasabi mo? Kasi yung alam natin yung istorya ng mayor ng Osamis. Eh yung relation ng mayor ng Osamis, tsaka si Oscar Moreno na naging gobernador ngayon, nagkaroon sila ng problema dyan. At sangkot yung anak ni Davide na naging gobernador ngayon. May common denominator yan. Tama ka ron sa hinala mo, pero hindi siya isang grupo. Kaya ko lang kay Jonathan kung alam niya. Ano sir? Oscar Moreno. ang ko po dito, mas competent na magsalita ang PIDEA tungkol dyan. Dahil unang-una, nandun yung depository ng lahat ng information. Ngayon, hindi ko po siya i-deny. Hindi ko po siya i-confirm. Pero, marami po akong nakita o nabasa na mga kapareho ng mga medyo pamilyar, pamilyar sa akin yung mga pangalan nabanggit ninyo, pero mas maganda po kung ang PIDEA mismo ang magkukonfirma ng mga impormasyon niya. Sapagkat sila po yung may hawak ng mga basihan. Yung mga basihan at na kinumpirma ng mga ahente natin doon sa Philippines para sila ay matukoy at mailagay doon sa MDs ng PIDEA. Link Mill. Camilo Meliendez po, KTV. Parang sa mga nabanggit ninyo, parang wala nang solusyon yung mga krimen sa lipunan natin Ha? Kayo ba ay pabor sa tinatawag na vigilantism? Kung ako po
Kung ang tatanungin nyo, bakit po hindi? Kasi unang-una, kahit mismo ako, no, na nagtrabaho sa kalsada, na naging biktima nitong mga drug lord at ng gobyerno, talagang ako, hinihiling ko sa Diyos eh. Doon sa kanyang sa kanyang pamamaraan. Kung ito yung nararapat na mangyari at gawin para dito sa mga nambibiktima ng ating mga kababayan, bakit hindi? Bakit hindi? Kung ako magiging tagapagdala ng tabak ng Panginoon, ako mismo mangunguna, pupugutan ko sila ng ulo. We need Duterte. Kay Boy, ano ang Una ako ay believe in due process, life is sacred. Pero pag morally convinced ka rin na itong tao na to ay paulit-ulit, lahat-lahat, siguro, why not? Alam mo, boy, sa Jonathan, tama yung cynical na yung ating makasama ikaw na. Dahil ang laki ng problema eh. Parang lumalabas eh, walang solusyon. nagkakaroon ng proxy operation. No? Pinagtatawanan lang tayo ng mga financier nitong mga, o masterminds itong mga sindikato. Pero hawak nila both sides eh. Ha? Saka very clear, kung talagang gagawin ng Malacanang ang trabaho, ay hindi mangyari ito eh. Totoo po yan. Ako po, patawarin nyo doon sa aking terminal. Kung sakali lang po. No? Yung, kung baga sa Biblia, yung kagaya nun na to, yung mga ginagawa doon sa Biblia, kung paano yung inilalapat yung parusan. Pero sa akin talaga, no, ang ano natin dito, ang kinakailangan dito, political will. Ipakita natin na totoo tayo at seryoso tayo. Hindi po ba? Dahil meron po tayo mga inilagay na pinuno, inihalal na mga pinuno, no, inappoint na mga pinuno. Dapat lang po dito, talagang tuparin nila kung ano yung isinasaad ng kanilang sinumpaang tungkulin. Yung sinasabi, pag pinasok mo yung bagay na yan, o yung tungkulin na yan, dapat handa ka. Handa ka sa kahihinatnan ng kapalaran mo, ng buhay mo. Dahil ito yung pinasok mo eh. Kung ayaw mo yung tungkulin na yan, na maging tagapagtanggol ka ng bayan, alis ka dyan. Alis ka dyan. Dahil alam mo kamatayan ang kasasabitan mo eh. Alam mo na masisira ka dyan, sisirain ka ng mga kasamahan mo o ng sistema. Yung pagsalungat mo lang, pagsalansan mo sa sistema ng korupsyon, talagang dapat handa yung buhay mo. Pero kung magpapakita ka ng tapang, lahat yan titigil yan. Dahil ikaw mismo magiging tinig ka kung sa landas nila. Di po ba? Hindi lang yan. Ito, sample ko lang sa inyo ha. Naka-video tayo rito. Yung nangyari lang kay Jesse Robredo. Although ayaw ko sanang pakunahan, no, na magbablackmail lang pa itong mga politiko natin at the proper time, ngayong eleksyon, unahan ko na. Yung hawak na blue book ni Jesse Robredo bago siya namatay, saan napunta yun? Dahil yun, very damaging yun sa mga top level people sa gobyerno. Kaya kung mapapansin nyo, kung bakit pinapamper yung asawa ni Jesse, yung mga anak niya lahat nasa gobyerno. Yun lang, makikita mo na meron laro na malalim. Okay, Boy? Ang concern ko is tatlo lang eh. So, since na-mention mo yan, I might as well yung, mention yung, alam ko, nabigyan ko lang kayong background. Way back 2011, nagkaroon ng press conference ang PNP presided by Secretary Robredo regarding a blue book. Anong blue book to? Ito yung blue book ng carnapping personalities na containing lahat ng personalities from generals, senior officers, junior officers,
Yeah, in particular, itong press conference is about the Carnatic Personalities Blue Book in possession of the Secretary Robredo, identifying mga government agencies like LTO, Philippine Ports Authority, the insurance companies, LGUs, in connivance with carnapping industry. Alam niyo, nung gumagawa kami 2 years ago ng libro, sponsored by NALEC, yung National Law Enforcement and PAO, lahat ng ahensya, implementing immigration, lahat na-identify po namin as the number one serious organized crime threat sa ating bansa is illegal drugs. Ang carnapping po, pasok dito. Balik po ako doon sa Blue Book. We lost that golden opportunity nung namatay si Secretary Robredo. Sayang. Alam po nyo, last May, isa akong resource person sa Committee on Public Order and Safety ni Senator Grace po. Binarota ko itong issue na to kung saan i-endorse ni Tito Soto yung Sabina Ducis Tecum para sa Blue Book na to. Mayo yun, May, June, July, August. I was present sa Committee on Public kahapon na nagkulang lang ng oras na ipapa-update ko sana kung nasaan na itong exact yung position natin regarding the yung Blue Book. Sayang, no? Pero at least tumatakbo dito, i-endorse ni Tito Soto. Now, ang nakakapag-issue lang pala ng subpoena is the Senate President. Natanong ko yung isang staff doon, pinag-aaralan pa raw for the signature para ilabas itong I'm just wondering why, firma lang, pero bakit papag-ingatan? Ilabas nyo yung Blue Book, malaman na natin kung sinong involved sa personalities, big personalities. Kasi sinasabi nila, you can go back to your history sa Prime Media, i-read nyo, nagsasalita. Well, inamin ng DILG na nasa kami gano'n silang libro. In relation sa sinasabi mo na yung mga ibang Kaya, ako naman nadadamig lang ako ni Jonathan. Nakumpisahan ni Jonathan yung mga personalities. Ako rin, meron ako mga personalities involved sa carnapping. Pero, kasi nga, wala naman ako solid evidences, wala just to pin them now. Pero it's all about hearsay, marami na sinabing pangalan, sinasabi ko yes. Pero nasaan yung hard evidence natin? Malamang, kung walang mangyari dito, talaga masasama na lang sa bibinan ko. So, siguro, Jonathan, maghiwalay muna. Jerry Sibilan. Magandang umaga po. Gusto ko lang pong supportahan yung sinabi ni Eric tungkol sa mga sabuyan. Ang mga para sa mga sabuyan, mga bata, ang pinag-alagaan alam nila. Alam nila na nandun na, akala nila malakas na sila. Eksehento ko ito. Kaibigan ko ng mahalik ito, inalagaan. Logistics. Anong nangyari sa logistics? Pinanggal. General Patrick. Sumulat siya ng libro before the FP. Alam niya yung karat sa FP. Ang dami pera ng lahat. Anong nangyari? Si FPR, pinag-face lahat ng official ng gobyerno, dapat masahin ito. Yung passport niya si Abaya, siyang nagsabi sa kanya, kinot pa siya. Floating status before nag-retire. Mabuti lang si General Hoskins. Nung pinag-aralan yung kaso, wala talaga si General Mariano. Pero ano nangyari sa kanya? Dahil ko yun, kaibigan ko si General Mariano. Pagkasama niya kami siya yan, ako cadre leader nila, kaya tinalagaan ko yan. Yun ang example ng isang tao na gusto na mapatino ang buwan dahil mataas na siya, yung pala, hindi niya kaya. Naging chairman ng Bigigan Regulatory Board, pinukuha ko direktor, ayaw ko dahil hawak ng mga Muslim. Pero magkumawan ng pututin at patayang bahay. Ang ginawa ni Revilla, ginawa niyang plataforma yung Bigigan Regulatory Board, naging senador. Maraming inita. Ngayon, kaya nangyari ka naman sa Bigigan. Si Mariano is still free as a bird na nagsasalita ngayon. Yun lang o. Yan ang naman ang problema dito na pagka may alam ka, hahanapan ka ng butas, iba-blackmail ka. Kaya
salamat din at meron tayong mga matatapang na bisita rito na kayang umarap despite or against all odds dahil hindi biro to. Jonathan. May dadagdag pa ho ako. Ako yung sinabi ninyo, pagka may alam ka, sumalungat ka, talagang Sisirain ka. sisirain ka. Pero nagtataka lang ako, no? Dahil nung matapos ko ilabas ito noong 2013, talagang siniraan talaga ako ng siniraan sa lahat ng klaseng, ultimo sa mga kamag-anak ko malalapit kong kaibigan, talaga siniraan ako. Pero isang tanong ko lang, bakit yung personal security ng Director General ng PIDEA nahuling di umano'y nagtetenta ng Shakur sa Nueva Ecija sa Kabanatuan. Ang masakit nito, kasama pa yung isang detainee ng PIDEA na suspect dun sa 7 kilos na ebidensya na ninakaw mismo. Alam ng PIDEA press corps yan, no? Ang tanong, bakit itong PIDEA detainee na to nakakapunta kung saan kasama sa excursion ng PIDEA, kasama sa Baguio, pero bakit hindi walang nakasuhan doon sa mga taong nasa likod niya? Hanggang ngayon, nakakulong mo yan, Lord. Hanggang ngayon, nakakulong yung PIDEA detainee at saka yung driver ng PIDEA Director General doon sa Kabanatuan. 50 grams. 50 grams na siya po no? Ang dinala doon sa Nueva Ecija. Ang isa ron sa impormasyon na natanggap namin, galing ito doon sa isang service director ng PIDEA. Sinabi, dating... Di ba? Bakit walang nanagot? Walang kaso, walang administrative case, walang criminal case. Bakit ako? Nagsabi lang ng katotohanan, kinasuhan, tinanggal sa serbisyo. Ang dami dyan sa PIDEA. Yung mga nagre-recycle ngayon, yung mga nagkudita sa Makati, yung mga nagkudita, mga ideologies yan, Talagang bakit sila ngayon? Ang isa sa mga nangungunang nagre-recycle ng shabu sa PIDEA. Alam mo yan, Jimmy? Alam mo, Jonathan, Natuto hindi lang na. yung nangyari yan. Panahon pa ng MISG, ay nag-recruit na sila ng mga user, pusher, na in the process, ay yung mga pulis mismo gumagamit na rin na nako-contaminate dahil sa gagaling ng utang nito mga sindikato. So yung kalakalan yan, hindi lang nangyari ngayon yan. Kaya lang, ay hindi nakokontrol dahil nasa laki ng perang involved dito, Jonathan. Totoo po yan, Ka-Eric. Ang ipinagtataka lang namin talaga, napagkatiwalaan itong mga ito na maging service director, regional director. Ako, mas bilib pa ako dun sa mga grupo ng RAM Yung Reform Armed Forces Movement, yung Revolutionaryo Alliance sa Makabayan. Makikita mo ito talagang meron silang mga livelihood program tumutulong na hindi namimidya. Pero itong mga junior officers na ito, na itong yung mga involved doon sa mga nakaraang kudita dito sa Makati. Yung ilan dito talagang isinisigaw na ng mga tao nila. Yung ebidensya na kukuha namin, Wala. nire-recycle. Nire-recycle. Kaya ito yung isa rin sa problema natin ngayon sa PIDEA. Talagang nung makita nila yung potential na talagang pagkakakitaan itong ebidensya to, buti sana kung gramo-gramo lang kilo yung kanilang mga ibinabalik sa kalsada. Kaya yan ang isa sa problema natin. Katulad sa PNP, merong listahan ibinigay sa amin. Ang involved, humigit kumulang sa 30 pulis, 9 na pulis kernel. Ano ginawa doon sa kaklase nila? Sabi nung kaklase nila, yung nagsumbong sa amin, walang ibang papatay sa akin kundi itong mga tao na ito. Ilang araw lang, patay siya. Ayan, alam ni Tata po yan. Hindi lang yun, Jonathan. Isa pang problema dyan ay kung ikaw ay mataas ang pwesto mo, pati asawa mo, pati kapit mo, pati anak mo, babarkadahin nila. Ang alagaan nila, yun ang tagabayan sa lahat ng gastos mo. So, paano ka makakaligtas yan? Totoo po yun Kasi yan mga yan, aral sila Alam nila yung kung paano yung intelligence operations. Ini-spot nila
ini-spot nila kung sino yung merong personal access sa'yo. Yung kung tinatawag natin agent spotting eh. Agent spotting eh. Nire-recruit nila kung sino yung merong access sa'yo. Hindi yung kilala ka lang eh. Kundi yung meron talagang para madali ka nilang makasok na ito. Vulnerable. Yun. Hanapin yung weakness mo. Kung ikaw ay mahilig sa babae, mahilig ka sa ganito, yun ang ibibigay sa iyo. Mil. Total, Jonathan, nagbanggit ka na ng pangalan, ano? Pwede bang malaman yung pangalan ng PMAyer na binabanggit mo? Yung PMA po? Oo, PMAyer. Hindi po ako nasa posisyon. Wala po ako sa posisyon para banggitin ito. Mas maganda po. Willing naman po si General Jose Gutierrez na i-reveal ito kung sakali. Dahil una-una, nakapagbigay naman kami ng mga sound statement at tinukoy namin siya na siya yung inaalok ng 20 million nung kanyang kaklase sa PMA. Pero bigyan ko kayo na hint, Marines. Alam na natin yun. Well, anyway, lahat naman na sinasabi ni Jonathan, may record yan. May record yan. Kaya hindi pwede italo. Dahil yung mga ganyang klaseng record na pupunta sa NIB, National Intelligence Board. At yung mga sinasabi niya, yung mga ganyang klaseng mga dokumento, nakakita rin ako niyan dahil I've been part of this National Security Council for so long. Kaya halos siguro magtatakay bakit marami ako naintindihan sa mga nangyayari. Dahil hanggang ngayon, I assess information. Kaya kahit na magpalit ang gobyerno, nandiyan pa rin si San Juan. Okay. Any other question? Hearing none? Tama-tama. I'd like to thank our guests. Si Jonathan at si Boy. At we're proud of you people. Dahil alam mo, kung hindi tayo kikibo, sino kikibo? Kung hindi tayo gagawa, sino gagawa? So, dagdagan natin ating prayers sa kanila, para sa kanila, dahil iilan na lamang po ang nagtatanggol para sa bayan. At kahit na sabihin lang may mancha itong mga kasama natin, ang importante, full speed ahead, down the torpedoes. Thank you so much at kung meron kayong interview sa kanila mamaya, dito lang sa loob natin. Thank you. Thank you, Eric. Okay. Sabi natin, ay, 18 million motor,